Sa mapagpalang araw sa ating lahat, ako po si Sarina Espaloma at ngayon idalahad ko na tulong para sa daily devotion na pinamagatang na bautismohan ka na ba sa Espiritu. So, yung concept natin yan is baptism in the Holy Spirit, and ang scripture is 1 Corinthians chapter 12 to 13 na sinasabi, "For we are baptized by one Spirit so as to form one body, whether Jews or Gentiles, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink." Ang Tagalog, maging Hudyo o hindi, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismohan sa pamamagitan ng isang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. So, yung teaching po natin ngayon is, number 1, it is the indwelling presence of God. So, sinasabi ito na yung Holy Spirit, siya yung naninirahan sa loob ng bawat mananampalataya. Kaya't ang Diyos ay laging kasama natin. Hindi siya malayo, kundi siya ay malapit at patuloy nagtuturo at gumagabay sa atin. So, it is the indwelling presence of God. Number 2, it is a bandage-breaking moment. So, sinasabi dito na yung pagdanas ng baptism ng Holy Spirit ay isang pagkakataon ng kalayaan mula sa mga kasalanan at makamundong pagnanasa. So, tinutulungan tayo nitong mabigo ang mga nakagawi ang kasalanan na hindi natin kayang talunin mag-isa. So, it is a bondage-breaking moment. And number 3 po is, it is the Spirit's enablement to live the life of Christ. So, sinasabi ito na yung baptism ng Holy Spirit ay nagbibigay sa atin ng kakayahan upang mamuhay gaya ni Jesus Christ. Makatarungan, maawain, at tapat. So, hindi natin ito magagawa ng sarili natin lakas, kundi sa tulong ng Holy Spirit, magagawa natin ito. So, it is the Spirit's enablement to live the life of Christ. So, bilang application po, number 1, ask God to break the bondage of sin is your life. So, sinasabi ito na mag-pray at humingi tayo ng tulong kay God upang mapalaya tayo sa mga kasalanang magpapabigat sa ating buhay. So, example na lang dito, kung nahihirapan ka sa addiction, mag-pray at manalangin tayo kay God na tulungan kang makalaya sa pamamagitan ng Holy Spirit. So, ask God to break the bondage of sin is your life. Number 2 is, believe that the Spirit's indwelling is permanent. So, sinasabi nito na, tiwalang ang Holy Spirit ay nananahan sa atin ng permanente. Hindi siya aalis, no? Siya ay isang gabay at lakas na patuloy natin madarama sa bawat araw ng iyong buhay. So, halimbawa na lang dito na sa mga oras ng pangulila natin or panghihina or may nararamdaman, alalahanin lang natin na may Holy Spirit ay kasama natin kahit hindi natin nakikita at siya ay magbibigay ng lakas upang tayo magpatuloy sa buhay. So, believe that the Spirit indwelling is permanent. And lastly is, carry the life of Christ by the enablement of the Spirit. So, sinasabi dito na ang buhay ni Jesus Christ, ang kanyang kababaang loob, pag-ibig at katapatan ay maaari nating maisabuhay dahil sa kapangyarihan ng Holy Spirit. So, halimbawa na dito na may pagsubok na nararanasan. Pagpakita ng pag-ibig at malasakit sa ibang tao tulad ng pagpapakita ni Jesus Christ dahil ito ay kaloob ng Holy Spirit. So, let's carry the life of Christ by the enablement of the Spirit. So, ayun namin ang natutunan sa daily devotion na matutunan kayo, ma-share sa iba at syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.